Hola mis amigos, ¿cómo estás? Kumusta po ba ang iyong Holy Week mga kaibigan? I just want to see how's your Holy Week. Naging makabuluhan po ba? Naway hindi puro pagliliwaliw lamang po ang ating gagawin sa Holy Week na ito. Kailangan meron tayo ang meditation, study the words of God, i-meditate natin day by day, not only today but through all the years. Wag natin ubusin ang ating panahon nitong Holy Week sa lakwatsa, excursion o party o pamamasyal, punta rito, punta doon. Kailangan po magdasal tayo, i-meditate natin, pagnilayan po natin ang mga salita ng Diyos. Kaya kinukumusta ko po ang aking mga kaibigan sa buong mundo. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa buong mundo, mga kakilala, mga kaibigan, mga ka-YouTubers, mga nagsusubscribe. Marami pong salamat sa inyong pag-like, pag-share. At ako naman po, hindi pa namomonetize pero okay lang, mamonetize o hindi, okay lamang po dahil ang nais ko po makapag-share sa ating mga kaibigan, makatulong sa ating mga kaibigan. Kaya hello to all over the world, hello to all of my friends, especially in Spanish country. How are you? Hoping that this Holy Week will bring us peace of mind. We need to study the words of God, we need to meditate the words of God. Let's open the Holy Bible kasi ang mga Holy Bible dyan, yung iba inaalikabok na, hindi na nabubuksan. Kaya nais ko nga pong patiin ang mga kaibigan ko mga Espanyol dito sa aking social media na Epis Magresablo dahil marami po akong kaibigan dito ng mga Espanyol. So hola a todos mis amigos, el mundo como están mis amigos en Colombia, Nicaragua, Bucaramanga, Santander, Guatemala, Brazil, Venezuela. ¿Cómo están? So Jueves Santo o so Viernes Santo. A todos cada uno de nosotros estamos siguro estudiando las palabras de Dios en esta temporada cuaresma. ¿Cómo estás mis amigos? Dios bendiga. Cuadite siempre mis amigos. Mi nombre es Frolian Snyder Macrisablo. ¿Cómo estás mis amigos? So ganun po. Kinukumusta ko po lahat. Marami po, hindi ko man ma-mention. Shout out doon kay Deber Villamizar, kay Ericito Torres, kay Marcos Diaz. Marami pa po mga kaibigan ko mga Espanyol. So ula mis amigos. Chiquero mo so mis amigos, como estás? Kaya mga kaibigan, ingat-ingat po at naway pag-aralan natin ang mga salita ng Diyos nitong Holy Week. At doon sa mga nagnanais na makapakinig nitong aking kabuuhan ng aking mensahe, pumunta lamang po kayo sa aking YouTube channel, Epis Magresablo. Meron din po sa Enmaga Samarinho at saka Paul Maga Mix Vlog. Marami po akong mga binablog na tungkol sa mga mensahe about our Father in Heaven. Kasi kahit paano nakakatulong po, nakakapagpaluwag ng ating mga suliranin dahil tayo'y tao lamang. Hindi tayo nawawala ng problema, hindi tayo nawawala ng pagsubok. Subalit, kung ating papasukin ang ating Panginoon sa ating mga puso, dadamayan tayo, gagabayan tayo. He will light our path, He will guide us, He will light our path up to the end mga kaibigan. Kaya naway pakinggan nyo po at marami kayong matututunan. At alam nyo po mga kaibigan, sa ilang araw na nag-send ako ng mga messages, nag-share, nagpo-post ng mga messages. May mga nagtatanong, nagulat yung iba na marunong pala akong ganito, mag-preach, marunong akong mag-share ng mga messages, ng mga salita ng Diyos. Alam nyo po, hindi na kaila sa inyo mga kaibigan. Dati po nag-training po ako sa pastoral sa isang church sa Christian Life Fellowship. Naging kasama ko po yung newscaster ng sport sa ABS-CBN, si Miss Diane Castillejo. Naging kasama ko po yan sa aming Christian Life Fellowship. At si Helen Villa po, naging kasamahan po namin yan nung nabubuhay pa. At isa nga sa naging estudyante ko, kung naalala niyo, si Mr. Ike Losada, naging estudyante ko po yan bago siya namatay. Yung mataba na kasamahan ni Herman Moreno, naging estudyante ko po yan sa CLF. Marami na rin po akong napuntahan ng mga lugar, marami na po akong naging karanasan. At marami po akong mga sikat na tao na nakasama, naging kaibigan yan. Si G.C. Bonen, yung kapatid ng asawa ni Aga Mulak, si Charlene Mulak,
Charlene Gonzales. Kapatid po yan ni GC Bonin, Juan Carlos Bonin, yung gumanap ng Juan Talisman noong araw, na ngayon nasa Canada na po. Naging kasamahan ko po yan sa aming CLF, sa aming Christian Life Fellowship. Kaya natuto po ako. At the same time, naging radio broadcaster po ako sa AM station ng DWRT. Nagkaroon po ako ng radio program dyan. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit marunong ako mag-preach at marunong magturo. Kasi marami pong nagturo din sa akin. Isa na yan si Miss Dayan Castillo. Napakabait na tao niyan. Si Helen Villa, si GC Bonin. Napakababait po yan ng mga tao. Naging mga kasamahan ko po yan sa CLF, Christian Life Fellowship sa Makati po. Kaya ayun po mga kaibigan. Marami po ako naging karanasan. Marami po ako naging obstacle in life. Kaya nga po mga kaibigan, kailangan lagi natin isa puso ang ating Panginoon. Kasi po, hindi natin nalalaman ang bukas. Hindi natin nalalaman ang mangyayari. In just a blink of an eye, biglang mababago ang ating buhay. In just a blink of an eye, biglang maglalaho ang ating mga pangarap. In just a blink of an eye, lahat ng ating inipon, lahat ng ating pinaghirapan ng maraming mahabang panahon ay biglang mawawala po yan, biglang maglalaho. Kaya huwag tayong maging huwag tayong titingin lamang dun sa mga material na bagay, huwag tayong umasa dyan kasi lahat po yan naglalaho, lahat po yan nawawala. Hindi po ba napakarami ng mayayaman na tao, mga milyonaryo, may mga mansyon, may mga pera, lahat halos nasa kanila na. Kahit kay Solomon nga, sabi ng Panginoon, mapasayoy man ang buong mundo, hindi pa rin magiging masaya kasi in this world there is no fulfillment. Sasaya ka isang saglit lang, bukas iba na naman, maghahangad ka na naman, maghahanap ka na naman ng iba kasi walang kabusugan ang tao dito sa daigdig na ito. Subalit kung ang Panginoon pakapasukin natin sa ating puso, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng peace of mind na pinaka-importante yan sa buhay ng tao habang tayo nabubuhay dito sa daigdig na ito, dahil hindi ito ang ating lugar, hindi ito ang ating permanenteng tahanan. We are all passing by. We are all passing through the rough edges and through many obstacles in life, at lahat tayo mawawala, lahat tayo maglalaho, lahat ng inipon natin mawawala yan. Kaya wag natin tingnan ang ating kayamanan, wag natin husgan ang ating kapwa, kay mahirap kay ano paman, wag natin siyang huhusgahan, wag natin pipintasan kasi pare-pareho tayo, pantay-pantay tayo sa paningin ng ating Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap, walang matalino, walang bobo, pare-pareho po. Ang kayamanan at katalinuhan ay kamangmangan sa ating Panginoon mga kaibigan. Kaya dapat ang importante, pag-ibig, pagmamahal. Tatlong itinuro ng ating Panginoon na pinaka-importante: love, faith, at saka hope. Pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Importante po yan, tandaan niyo po yan. Pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Kasi yan ang itinuro at ibinili ng ating Panginoon. Huwag tayo makakalimot man ang mangyari, dahil lagi siyang nariyan. He will never forsake us. He will never leave us because He cares for us. He loves you. Whatever you are in this life today, you are struggling for so many problems, you have so many problems in life, hold on to our Father in heaven. Sabi nga sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I am your God. Do not be dismayed, for I am watching you. I will strengthen you, I will help you, and uphold you with my righteous right hand. So, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Alagaan tayo, huwag tayo matakot, huwag tayo malumbay, huwag tayo mangamba. Dahil nariyan ang ating Panginoon, itataas na tayo sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. Mga kaibigan, dahil mahal tayo ng Diyos. Isipin nyo nga yan. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo tubusin. Hindi po ba? Nasa John 3:16 po yan. Napakarami po ninyong matututunan sa Biblia mga kaibigan. Kaya huwag tayong magpabaya, huwag tayong maging kampante. Kasi dito sa mundo maraming temptation. Dito sa mundo maraming tukso. Kaya huwag tayong patadaig sa demonyo. Huwag tayong patatalo. Ang higit sa lahat, wala tayong sinasagasaan, wala tayong nilalait ating kapwa. Damayan natin, tulungan natin. Magkaroon ka ng puso, heart. Kaya nga nung mga nagdaan ko mga vlogs, mga sharing, mga messages, inhalin tulad ko ang ating buhay sa isang puso ng saging o puno ng saging. Dahil ang puno ng saging, kapag iyong inalagaan, magbubunga, magbibigay sa iyo ng pagkain, magbibigay sa iyo ng lili, magbibigay sa iyo ng pangangailangan mo.
Ganun po ang puno ng saging. Kaya sabi nga nila, buti pa ang saging may puso. Pero ang tao naturingan may puso pero hindi marunong magmahal, hindi alam kung paano gamitin. Kasi alam niyo po minsan ang tao, inalagaan mo na, tinulungan mo na, binigay mo na halos lahat, binigay mo na ang kanan, binigay mo na ang kaliwa. Gusto pang kunin ang lahat-lahat. Ganun po ang tao. Ganun po ang mundo. Ganun po ang daigdig, malupit. Marami nagiging mga sakim sa kapangyarihan, sakim sa lahat, greediness, hindi po yan maganda, selfishness, hindi po maganda. Gusto nila magkamal ng salapi, mga politiko, mga mayayamang tao, itinataas ang mga presyo, gusto nilang yumaman ng todo. Saan ba makakarating yan? Madadala ba nila? Ang may-ari nga ng SM namatay, ano ang kanyang pinuntahan? Isang musolyo na maliit. Ganun lang, hindi niya madadala ang kanyang mga kayamanan, di ba? Si Henry C. namatay, napakayaman. Si Marcos namatay, napakayaman. Nailigtas pa sila ng pera? Nadugtungan ba ang buhay nila ng pera? Hindi, kasi lahat tayo may hangganan. Lahat tayo may katapusan, mga kaibigan. Lagi niyo pong tandaan yan. Lahat tayo maglalaho dito sa mundo. Hindi tayo permanente narito. We are an alien. This is not our place. Mga kaibigan, tandaan niyo po yan. Pansamantala lamang tayo dyan. Dumadaan lang tayo dito sa mundong ito. Kaya kailangan pag dumaan tayo, isipin natin na huwag tayong makasagasa ng iba, makasakit ng ating kapwa. Yun po ang importante.